So, good day everyone. So, I'm going to tackle the Clause 6 or Criminal Procedure, which is the Rule 112 to 1115. We have the preliminary investigation, warrants, cybercrime rules, bails, and special offender classification. So, next, proceed tayo dito sa tackle natin. So, preliminary investigation and prosecutorial process. Yung Rule 112. Yan. What is preliminary investigation? So, preliminary investigation, an inquiry or proceeding to determine whether there is sufficient ground to engender a well-founded belief that a crime has been committed and the respondent is probable guilty thereof and should be held for trial. So, pag sinabi nating preliminary investigation, ito yung si fiscal yung nagkakandak nito, which is we have a provincial or city prosecutor, national prosecution, service office, or other officer authorized by law. Yung preliminary investigation lang dito is baga inaano muna ng fiscal kung dinidetermine nila kung may probable cause ba yung isang accused. So yung prescribed naman nito, na prescribed penalty naman nito 6 years and 1 day. So dati 4 years and 2 months and 1 day. So ngayon binago na, updated na po yung PI natin or preliminary investigation natin. Ginawa na po siyang yung penalty prescribed niya is 6 years and 1 day na siya. Next is virtual preliminary investigation. Sinabing virtual preliminary investigation, conduct of preliminary investigation proceeding utilizing video conference, electronic filing, and digital communication platform authorized under the Supreme Court Circular and DOJ guidelines. So, yung virtual preliminary investigation is baga lang to, alternative lang siya ng preliminary investigation. Yung virtual preliminary investigation, ginagawa lang to pag halimbawa malayo yung akusado, tapos pati yung magkakandak ng preliminary, ginagamitan nila through video or Zoom. Ginagawa nila ngayon, kagaya nito, parang nagre-record. Ano pa ba, baga dati sa mga example nito, dati sa COVID, nagkaroon tayo ng COVID. So dati hindi pwede magkaroon ng contact yung bawat isa, yung mga tao. So yung ginawa nila, gumawa sila ng alternative na way para kahit walang contact or kahit di nakapag-contact yung mga tao, gumawa sila ng virtual, baga through Zoom, mga ganyan, Zoom, mga Google Meet, ayan yung ginagawa nila. Next is what is resolution? Yan. Resolution is a formal written disposition prepared by the investigating prosecutor stating their findings of fact, legal evaluation, and conclusion on whether probable cause exists. So sa resolution, ito po yung findings ng judge natin, kung ano yung kung yung isang accused po ba is guilty or not guilty, baga nahatulan ka ba na final judge, na nabigyan ka ba ng final judgment ng judge natin, baga yun po yung resolution, baga hatol ng judge or kung ano yung decision ng judge, yun po yung resolution.
So, yung ang nagkakandak po niyan or review or approval nag-a-approve niyan is we have provincial or city prosecutor or prosecutor general, mga sila, ayan, mga judge, yan. Filing or dismissal, dito yan dito nilalagay kung ano yung mga ebidensya na nakita, mga ganon. Basta lahat dun sa resolution, dun po nakalagay yun. So, sa information naman po, an accusation is written charging a person with an offense or subscribed by the prosecutor and filed with the court. So, sinasabi dito, yung information po is, baga ito yung baga china-charge sa isang akusado. Baga kung ano yung nakalagay doon, halimbawa kung robbery ba yung na-omit niya, robbery or homicide, baga yun. Lahat ng information, pangalan po ng akusado, nandun po yan, kompleto po yan. So, kailangan yung kailangan po dun sa information po is tugma po yung pangalan ng akusado dun sa nakasulat sa information or kung ano dapat yung ikaso kanya. Kasi kung hindi po kung may hindi po tugma dun, mali po yung pangalan or yung final na kaso sa kanya, which is ma-acquit po yung akusado. Baga hindi po mabibigyan ng final yung final judgment yung akusado. So, ang pinagkaiba lang po talaga ng information sa resolution, yun po yung findings or findings ng ni judge or ni piskal dun sa para sa akusado kung guilty or not guilty ba yung akusado. Sa information naman po, ito yung china-charge dun sa person or sa akusado, kung ano man yung kung ano yung dapat ikaso doon or homicide, pangalan ng akusado, lahat po information nandun po yan nakalagay. Next is warrant. Yan. What is warrant? Warrant of arrest. Yan. Sinabing warrant of arrest, written order issue in the name of people of the Philippines, signed by the judge, directed to a peace officer commanding him to arrest the person named therein and bring him before the court. So, pag sinabing warrant of arrest, ito po yung warrant na binibigay dun sa akusado or huhulihin nila. Yan, huhulihin nila yung isang tao. Syempre po, ang nag-i-issue lang po niyan is si judge lang po nag-i-issue ng warrant of arrest. Hindi pwede mag-issue si law enforcement, hindi pwede mag-issue si fiscal niyan. Si judge lang po pwede mag-issue niyan. At kailangan kailangan may pirma ni judge yan. Kasi kung walang pirma ni judge yan, hindi matatanggap yan or ma-acknowledge yan ng court. Kasi walang pirma ni judge yan. Kailangan may pirma ni judge yan. So, ilang days po ba yung validity ng warrant of arrest. So, yung validity po ng warrant of arrest is meron po siyang 10 days validity po siya. So, dapat sa 10 days na yon may execute na si law officer natin, si law enforcement officer natin or si officer natin, ma-execute niya na yung warrant of arrest natin within 10 days lang po siya. So, pag lumagpas po ba yung 10 days na yun, may expired po ba yung warrant of arrest? Yes po, may expired po yung warrant of arrest, pero pwede po mag-file ulit si law enforcement kay judge ng warrant of arrest, another warrant of arrest naman po. Tapos yun po yung sinasabi nating hindi na po na expired yung alias warrant po na sinasabi nila na pag nag-file ulit si law enforcement ng another warrant of arrest,
yun po yung iaano na ni judge yung alias warrant po. Yun po yung wala na pong expiration yung warrant of arrest. So next natin is issuance of warrant of arrest. Yan. Sinabing issuance po, yun, sino lang ba yung nag-i-issue nun? Kanina po, gaya po ng sinabi ko kanina, ang nag-i-issue lang po ng warrant natin is si judge lang po. Sino ba nagde-determine ng probable cause? Syempre si judge po. Personal evaluation po ni judge yun, ni prosecutor, pwede po resolution, and supporting evidence. Yan, kailangan syempre may ebidensya na matibay para mag-issue si judge po natin ng warrant of arrest. So, ilang days din po ba yun, yung issuance of warrants of arrest? So, the judge not bound by prosecutor finding in mass personal evaluation, the record, issuance of warrant within 10 days. 10 days din po yun. Yun, issuance of warrants of arrest, 10 days lang din po yan. Sino nag-i-issue ng warrant? Si judge po. Yun. Dapat ma-determine ni judge, merong probable cause, determination of probable cause. Next. Yun. Types of cybercrime warrants po. Yan. Sinabing types of cybercrime warrant. We have WDCD, WDCD, WICD, WSSE, WECD. Pag sinabing WDCD, ito po yung warrant to disclose computer data. Yung authorized law enforcement to issue an order to require service provider to disclose subscriber information and traffic data. So, pag sinabing WDC, warrant to disclose computer data po, ito po yung si law enforcement po is may parang dinidisclose niya po yung information po dun sa traffic data. Halimbawa po sa CCTV po, parang kinukuha niya po yung disclose niya, baga kinukuha niya yung record na yon para ma-provide sa court na ito pwede natin gamitin to for evidence, mga ganon. Yun po yung WDCD or warrant to disclose computer data po. Ini-issue po ni law enforcement po yun, parang baga limbawa sa isang establishment, limbawa mga bangko, mga ganun, nagkaroon ng robbery doon, kinukuha yun ni law enforcement po para yung kung ano yung makita sa CCTV pwede magamit as evidence po. Pag sinabi namang WICD, warrant to intercept computer data, yan, authorized to listen, recording, monitoring, or intercepting of content data by electronic means. Pag sinabing warrant to intercept computer data, yan, pwede si law enforcement, pwede po siyang mag-intercept dun sa, limbawa, yung dalawang tao nag-uusap, mga ganon, nagre-record, pwede niyang pakinggan yung pinag-uusapan ng dalawang tao, ganon. Pwede niyang ma-monitor yung monitoring sa CCTV po, mga ganon, mga recording, audio recording, yan. Si law enforcement authorized po siya na authorized po si law enforcement na mag-intercept dun sa mismong pinag-usapan or recording na ginagawa ng dalawa or dalawang tao, ganun po. Pag sinabi ng warrant to search, seize, and examination po or examine, yan, authorized to searching a place for computer system and system to seize digital evidence. So si law enforcement po authorized po siya na mag-search sa lugar kung nasaan yung pinangyarihan. Halimbawa yung ginagawa nila sa Pogo, yung ganun, di ba, pag nagre-raid sila, yun, authorized si law enforcement or sino ba, NBI, mga ganun po, na kunin
o i-search or kunin yung mga digital na ginamit, mga computer, cellphone, yan, hindi lang cellphone, laptop, yan po yung mga tawag dito. Yan po yung warrant to search, seize and examine po. And next naman po is warrant to examine computer data. Yan. Pag sinabi naman pong warrant to examine computer data po, authorized forensic examination of computer media already lawful seized. Baga tawag dito, si law enforcement po, baga may dalawa po to yung warrant to search and seize examination and warrant to examine computer data. So hindi pwedeng mag-examine agad si WECD po agad-agad without authorization po ng yung WSSE po. Baga parang ano pa yun sila, baga hingi muna ng authorization yung WECD po, dun kay WSS po, kay warrant to search and seize and examine po, para po ma-examine or ma-examine ng ma-examine ng forensic examination yung computer or yung gagamitin na nila, kasi po yung evidence po kasi doon hindi pwedeng baga kukuha lang po yan sila ng copy lang po kukuha lang yan sila ng copy doon sa loob ng mismong digital or monitor computer doon or laptop. Kukuha lang sila ng copy doon na may evidence, tapos yung mismong evidence na na tawag dito, halimbawa yung mismong original evidence, yun yung i-preserve nila, baga yun yung i-represent nila sa court. Pero yung nakuha nilang copy lang po, yun yung dito papasok si WECD po, dun yung kukuha lang sila ng copy yun. Pero yung mag-preserve ng mga talaga si WSSE po yun. Next is what is inquest. Yan, yung sinabi inquest, an informal summary investigation conducted by a public prosecutor in criminal case involving person arrested and detained without a warrant. So pag yung inquest naman po, ito yung meron siya dito, ito yung yung 12 hours, 18 hours and 36 hours. Pag sinabi nating 12 hours, ito yung light penalties. Yan, mga light lang siya. Halimbawa, mga physical injury, mga ganon, mga theft, mga ganon. Pag 18 hours, yan, mga correctional, meron na siguro mga mga falsification na ata, pasok na dyan yung mga ganon. Pag 36 hours po, yan yung mga afflictive or capital. Mga capital, yun yung mga halimbawa, homicide, murder, mga ganon. Matataas na yan. Mga parricide, mga ganon. Matataas na penalty pag sinabing afflicted or capital. Yan. Sa warrantless arrest, yan, yung pag sa inquest kasi, ini-inquest lang yung tao pag yung pagkahuli sa kanya is without warrant, walang warrant arrest, kaya nga warrantless arrest. Halimbawa, may tatlo kasing uri ng may tatlong 3 kinds of warrant of arrest kasi. Merong inflagrante delicto or caught in the act, hot pursuit, or and escapee po, yun. Pag sinabi namang pag sinabing inflagrante delicto po, yun po yung baga sa caught in the act, yung ikaw as law enforcement or law officer na nahuli mo mismo sa mata mo, or akto mong nahuli talaga yung isang akusado na
o kriminal na hinuli, yung kriminal na yon nakita mo sa dalawang mata mo talaga, ikaw mismo yung nakakita yan, ikaw mismo yung nakakita na ginawa niya yung crime na yon, kinumit niya yung crime na yon, yung halimbawa pagpatay or pagnanakaw, robbery, ganon, or theft. Yan, ikaw as a law officer, nahuli mo talaga mismo sa dalawang mata mo, nakot mo talaga siya, hindi act mo talaga siya, yun po yung pwede mo siya hulihin without warrant of or without warrant. Doon papasok yung warrant of arrest. Yan. Kasi hindi mo naman pwedeng hayaan na lang yun. Sabihin mo, gawa mo na ako ng warrant, punta mo na ako kay judge. Ganun. Hindi naman pwedeng ganun yun. So, pwede mo siyang hulihin na agad, arestuhin mo na agad siya, kahit walang warrant. Yung sa hot pursuit naman, ikaw as a law officer, kailangan may personal knowledge ka dyan. Yun, yung hot pursuit. Baga, fresh pa ba yung ano na yun, pangyayari na yun. Dapat may personal knowledge ka. Bawa, kumakain ka lang sa canteen, ganun. Kumakain ka, pag may narinig kang putok ng baril dyan, ngayon, pagpunta mo dun sa mismong pinangyarihan ng putok ng baril, may nakita kang nakahandusay na na tao or biktima, ganun, tapos dugo. Syempre, sa isip mo nun, may crime talaga na nangyari, na yung talaga, putok ng baril, dun talaga tumama, so nakahandusay. So, may nakita kang parang lalaking nakahinala-hinala talaga na sombrero, ganun, parang siya yung tas biglang tumakbo, dumating ka na, nakita mo, yun na yung dun papasok yung hot pursuit na yun, yung baga fresh pa yung pinangyarihan ng halimbawa mga tawag dito, baga dun papasok, dun yung yung personal knowledge mo na yung crime yung dun sa pagputok ng baril, tapos pinuntahan mo yung mismong pinangyarihan, tapos may nakita kang may nakita kang tawag dito, may nakita kang nakahandusay, yun talaga yung personal, hindi yung tawag dito, yung ano tawag dun, basta yun. Next is yung yung escapee naman. Yung escapee, yung sabi dun sa escapee, baga ikaw convicted ka na, nakakulong ka na, tapos sabay tumakas ka, mga ganon, tumakas ka sa kulungan, pwede ka nang hulihin nun, pwede kang hulihin ng tawag dito ni law officer nun, or wanted person ka, ganun. Pwede ka nang hulihin ng police nun, or ni officer, kasi pag syempre hindi mo pa nabubuno yung buong sentence mo. Halimbawa 3 years yung mo, sabihin natin 3 years, pa lang 2 years pa lang nabubuno mo, tapos ngayon tumakas ka na agad. Syempre huliin ka ng law officer nun, yun, magiging wanted person ka, parang ganun. Tapos pwede ka nang, kahit walang warrant of arrest, pwede ka ulihin, papasok pa rin sa warrantless arrest yun. Next, yan, Rule 114, bail regulation. Yan, sa bail. What is bail? Yan, security for provisional liberty. Yan, the security given by the release of a person in custody of the law, furnished by him or a bondsman to guarantee his appearance before any court as required. Yan, yung bail, baga privilege lang yan, baga parang lang yan, pag pansamantalang kalayaan lang muna, baga ganun, habang yung kaso mo is gumagapang or tumatakbo. Syempre pwede kang mag-bail muna para makalabas ka, para hindi ka nandun sa loob ng kulungan, nakakulong. Yun yung inaano ng bail.
Baga kung kaya mo naman magbayad ng bail, pwede ka mag-bail tapos pwede ka lumabas. Pero hindi po applicable sa lahat 'yun Ang ang mga hindi lang po ang ano po doon, basta yung kaso mo is hindi punishable by death, yan, reclusion perpetua or life imprisonment. Kasi halimbawa, pag yung mga kaso mo rape o murder, mga ganun, ano na yan, reclusion perpetua, life na yan, pataas na yan, mga ganun na yan, mga death. Pero wala naman tayong yung death natin, hindi pala yun, mga death penalty, wala nang yun. Baga, hindi naman siya totally natanggal talaga. Ano lang siya, baga, nilagay pa rin dun sa mga penalties. Pero, kasama pa rin sa penalties. Pero ano lang siya tawag dito. Baga, suspended lang siya. Suspended lang yung yun na yun. Kinds of bail. Yan. Under Rule 114, Section 1, bail may be furnished in 4 forms. We have corporate surety. Yan. Corporate surety, undertakings subscribed by a licensed corporation or surety company authorized by Supreme Court. Baga, yun nga, pag surety bond or surety bail or surety bond, yan yung yung mga kumpanya or corporate na na ino-authorize lang ng Supreme Court. Baga dun yung halimbawa yung sa mga malalapit diyan sa sa mga sa lumang munisipyo, basta mga malapit sa Supreme Court, malapit sa mga trial, mga ganun. Yan, kadalasan diyan may nag-aalok diyan ng ng mga nagpapiyansa, mga piyansador tawag sa kanila. Yun yung mga corporate mga corporate surety or surety bond na inaalok na sila muna magbabayad dun sa bail mo. Kasi wala ka pang pambayad, sila muna magbabayad, tapos ngayon parang kukunin nila information mo, gano'n lalagay. Tapos ngayon habang wala ka pang binabayad, tumatakbo yung kaso mo. Pero parang sila muna magbabayad, pero hindi mo uuntiin yung hindi mo para uuntiin mo yung pagbayad sa kanila. Hindi naman sa untiin, parang bibigyan ka lang nila ng deadline, parang gano'n. Yun yung sa corporate surety. Tapos yung property bond naman, is yung property bond, an undertaking constitute as a line or real property owned by the bondsman value as a required of amount. Yung pag sinabing property bond, ito yung mga property ng isang tao or ng isang akusado. Halimbawa, o kaya di akusado or pamilya ng kamag-anak, ganun. Basta property siya. Owned by bondsman pala, baga kung sino yung magbabayad ng kailangan na sa kanya yung na yung property na yun. Halimbawa, mga bahay, mga ganun, lupa. Yan yung mga kadalasan binabayad pag wala kang cash na pambabayad Yan, mga sasakyan, basta ari-arian mo. Yan, kadalasan yan yung ginagawa nila. Property bond yung binabayad nila, bahay. Pag sinabi namang cash, dito pala sa surety corporate, baga pag nanalo ka diyan sa kaso na yan, parang binabalik ng ng Supreme Court yan ng court, binabalik ng korte yan ng clerk court ba yun, yung sinasabing clerk, yung clerk of court, mga ganun. Binabalik yan nila pag nanalo ka sa kaso. Yan, binabalik nila yung nagastos mo sa sa bail, ganun. Binabalik yan nila pag nanalo ka sa kaso, pag nanalo ka. Yung sa cash deposit naman, yung money deposit directly with the nearest collector or internal revenue, provincial or city treasurer or clerk of court. Yan, yung money deposit, pupunta ka dun sa
sa mismong provincial or city treasurer or clerk of court, pupunta ka doon, magbabayad ka ng ng cash deposit ng ng pambil mo, pampiyansa mo, ganun. Yung sa amin, yung sa pinsan ko kasi, yung siya, na baga nakasuhan siya ng ganun. Yun, cash yung binayad dun tapos binayad po dun ng cash. Pumunta kami dun sa lumang munisipyo dun malapit sa Maliksi, parang dun po yung clerk of court nila, ganun. Dun po yung nagbayad ng cash para sa pang-bill o pagpiyansa po. Yan. Pag sinabi naman nating recognizance, yan, ano ba nga yung recognizance na yan? Ito yung obligation of record entered into before the court whereby a responsible person undertakes to the guarantee appearance of the accused. So, halimbawa, sino ba pwedeng niyan? Sino ba pwedeng mag-recognizance o pwedeng mga applicable na sino ba pwedeng applicable niyan? Halimbawa, yung mga si kapitan yung sa barangay nyo, si kapitan, siya yung pwedeng maging maging tawag doon guarantor or maging guarantee ng isang akusado para lang si halimbawa, sige, pwede ka makalaya ngayon, gano'n, di ba? Sabihin sa ni judge, pwede ka makalaya ngayon basta pag may trial ka, gano'n, may trial ka, pre-trial ka or basta pre-trial or trial ka, punta ka basta ma-insure ni kapitan na si ganito, si Pedro, pupunta talaga yan bawat halimbawa bawat trial, pupunta talaga siya, i-assure niya lagi na si Pedro makakapunta talaga lagi dun sa trial, mag-join lagi sa trial na pupuntahan. Si kapitan magsasabi noon na ina-assure ko na si Pedro na makakapunta talaga yan sa trial bawat tawag. Ganun. Pwede ka papalayain pwede ka palayain nun kahit wala kang binabayaran, hindi ka magbayad ng pera, ganun. Pero kung magkaroon man na hindi pumunta si accused, ganun, tumakas, pumunta na ibang bansa, di na nagpakita, ang magiging cargo nun, responsible ni ni guarantor or ni kapitan yon. Parang si kapitan yung magiging may kasalanan or pwede pa siyang kasuhan nun. Kasi kaya nga parang tawag dito, risky to masyado tong recognizance na to kasi parang pag halimbawa pag may trial na hindi pumunta si akusado, syempre ikaw magiging nun, sa'yo mapupunta yung responsibility ni akusado, mga ganito, parang sa'yo ikaw ba ngayon makakasuhan, ganun. Kaya minsan kadalasan talaga dapat yung tawag dito, yung pagkakatiwalaan mo talaga na pwede lang talaga dito sa recognizance. Authorized person, mga ganun. Special offender classification, we have recidivistes, quasi-recidivistes, and habitual delinquent. Pag sinabing recidivist, ano ba siya? One who at the time of his trial for the crime shall been recidivist. Ano ba yung recidivist na yan? One who at the time of this trial for one crime shall have been previously convicted by final judgment of another crime embraced in the same title of the revised penal code. So, pag sinabing recidivist, baga same title. Halimbawa, commit ka ng yung mga RPC, Republic Act yan, di ba? Ganun, RPC. Hindi. Article pala yan.
article, RPC, Revised Penal Code. Bawa, nakakomit ka sa mga article ng homicide, mga ganon. Tapos, robbery, ganon. Basta same title lang siya, dun lang siya, basta papasok siya dun sa Revised Penal Code. Pero pag, limbawa, nakakomit ka ng homicide, yung Republic Act, ano ba yun? 248 ba yun? Hindi, 247. Hindi pala, Article 247, yun yung homicide, di ba? Yung, tapos, nag-commit ka ulit ng, tawag dito, ng crime, pero hindi na siya pasok dun sa same title ng Revised Penal Code. Halimbawa, sa, Special Penal Law. Pag Special Penal Law, yan, mga RA yan, mga RA 9165, mga ganun. RA 9344, mga ganun. Pag, halimbawa, nakakomit ka ng ganun, hindi na papasok sa recidivist yun kasi hindi siya same title ng Revised Penal Code. Yan. Next is recidivist. Yan. Pag sinabi namang quasi-recidivist naman, ito yung mga offense committed while serving sentence. Yung any person who shall commit a new felony after having convicted by final judgment before beginning to serve or while serving the sentence for a prior crime. Ganun yan. Halimbawa, si quasi-recidivist, halimbawa si Pedro, na final judgment na siya or nabigyan na siya ng final judgment, nasa loob ng kulungan na siya. Tapos ngayon, nag-commit pa siya ng another crime dun sa loob ng kulungan. Dun papasok si quasi-recidivist. Baga, habang nakakulong ka, gumagawa ka pa ng krimen. Gumagawa ka pa ng crime dun sa loob ng kulungan. Umatay ka, droga ka, ganun. Mga kasalanan dun sa loob ng kulungan. Which is pasok kahit hindi na siya tawag dito, kahit hindi na siya same title ng RPC, basta tawag dito, kaya basta naka-commit ka ng crime dun sa loob ng kulungan habang nakakulong ka, or bawa tawag dito, bago pa lang baga kinasuhan ka na dati, tapos gumawa ka pa ng kaso ulit, parang tawag dito, yun, yung running pa lang yung kaso mo, parang sinasala pa lang yung kaso mo, pero tapos gumawa ka na naman ng panibagong krimen, yun, quasi-recidivist na yun. Basta yung niyan, yung perfect dyan, example dyan, yung nasa loob ka na ng kulungan, tapos nabigyan ka na ng final judgment, sinaserve mo na yung yung ginawa mong krimen, tapos gumawa ka pa ulit ng another crime habang nasa loob ka, yun, quasi-recidivist yun. Next is habitual delinquent. Yan. Pag sinabing habitual, multiple repeat offender within 10 years. A person who, within a period of 10 years from his date of release or last conviction of specified crime, is convicted a third time offend. Yan. Meron tayong, bawa, ikaw, si Pedro, gumawa ng crime ng 10 years, di ba? Sa 2 years nung 2026, nung 2027 at 2028 nakakommit si Pedro ng halimbawa, sabi natin robbery. Yan, robbery. Nakakommit siya ng robbery.
Nung pagdating ng 2030, ilang years na yon, 4 years. 2030, nag-commit ulit siya ng crime. Gumawa siya ng crime na istapa naman. Nakakommit siya ng istapa. Yan. Nung pagdating ng 4 years, 2034, nakakommit ulit siya ng crime. Nakomit naman niya yung serious physical injury. Yun. Doon papasok si habitual delinquent. Baga yung ginawa niyang crime, specified lang dun sa yung may real ba yung tawag nila, di ko alam kung ano ba yun eh. Yung specified crime na yun, which is yung robbery, theft, falsification, serious pati physical injury. Dun sa nabanggit ko, yung robbery, theft, estafa, falsification, serious pati physical injury. Dun sa yung mga binanggit ko, dapat yun yung mga nakomit niya sa within 10 years na yon. Sa 10 taon na yon, 3 beses niya dapat ma-commit yung mga crime na yon. Kahit hindi robbery, hindi, kahit di ganon. Basta sa na yon, diba, pwede pala yun, robbery, tapos theft, ganon. Pwede yun. Basta dun lang papasok sa robbery, theft, estafa, falsification, serious or less serious physical injury. Pero kung halimbawa, robbery, theft, tapos nag-commit siya ng robbery, theft, tapos yung pangatlong beses na na-commit niya na yung crime na yon is nag-commit siya halimbawa ng drugs, na kasuhan siya ng sa 9165 section 511, hindi papasok yung habitual doon kasi hindi naka-specified yung crime na kinamit niya. Hindi pasok doon sa robbery, pasok yung robbery doon pati theft, pero yung 9165 na commit niya, yung which is yung drugs, wala doon sa nabanggit ko, kaya hindi magiging habitual delinquent yung si Pedro, ganon. Basta sa 10 taon dapat 3 beses niya makomit yung crime na yun, yung robbery, theft, estafa, falsification, serious pati physical injury. Yun, yung specified offender, special offender comparison matrix, yun, offender types, recidivis, quasi-recidivis. Ayan, sa RBC, basis lang siya sa Article 14, Paragraph 9. Quasi, Article 160. Habitual naman, habitual delinquent, Article 62, Paragraph 5. Yan, mga crimes under the same title of RPC. Any felony before serving, specified crimes, yan, mga robberies, estafa, theft, yan, falsification, mga ganyan. Pag legal penalty effect naman, pag sa recidivist siya, aggravating circumstances siya. Pag sa special naman, aggravating imposed maximum period. Kasi dito sa quasi, impose ka talaga ng maximum period dyan kasi nakakulong ka na nga, gumawa ka ulit ng ng another crime, di ba? Sa naman, dito naman sa habitual, imposition of additional penalty lang, baga kasi magkakaiba yung na yun eh. Impose ka lang, magdadagdag lang ng penalty sa'yo. Kakaiba naman kasi sa robbery, iba yung penalty ng robbery, iba yung sa theft, sa falsification, kaiba. Ang mabigat talaga dito yung quasi-recidivist kasi expose maximum period of ng penalty kasi nasa loob ka ng kulungan, yun nga, gumawa pa ng another crime. Yun. Constitutional rights of accused, Rule 115. Next. Right of accused. Presumption of innocent. Presumption of innocent until guilt and proven beyond reasonable doubt. Yun. Pag sinabing presumption of innocent, syempre si akusado, kahit alam na talaga nila na siya yung may kasalanan, syempre may karapatan pa rin si accused na mag-presume siya as innocent kasi hangga't di pa napapatunayan ng korte na siya yung guilty talaga siya, hindi pa siya nabibigyan ng hatol ni judge.
In form of accusation, right to be informed of the nature and cause of the accusation against him. Siyempre, si accused may karapatan yan na i-inform siya ng law officer, law enforcement, i-inform yung mga karapatan niya bilang isang akusado. Yan. Yung lahat-lahat ng karapatan ni akusado, i-inform yan ni law enforcement. Kasi kung hindi inform yan ni yun sa Miranda rights yun. Yung, ikaw ganito, may karapatan ka manahimik. Yan, remain to be silence, ganyan. Yung may karapatan si akusado na kumuha ng sariling abogado, mga ganun. Tapos, right to counsel, yan. Right to counsel, to be present and defended by counsel at every stage or proceeding. Yan, si akusado, may karapatan niyang mamili ng counsel niya or abogado niya para ma-defend yung sarili niya. Yan. Pag sinabing testimonial privilege naman, yan, about sa witness yan, pwede siyang kumuha ng sarili niyang witness or remains. Pag exemption from self-incrimination, yan, right to be exempt from being compelled to be a witness against himself. Si akusado, syempre may karapatan siyang mag-self-incrimination, yung sinasabi na, yung nakita natin sa Congress, yung mga ganun. I have to right to self-incrimination, mga ganun, yung hindi niya pwedeng gawing witness yung niya against himself niya para malaglag or maano yung sarili niya, lalo madiin na siya talaga yung gumawa ng crime na yun, parang ganun. Confrontation of witness, yan, syempre may karapatan si akusado na i-confront niya yung witness niya, i-cross-examine niya yung witness niya. Halimbawa dun sa court, di ba, nandun yung witness sa gilid, tawag dito, yung face-to-face witness talaga na makikita na ganyan, tuturo sa kanya kung siya ba talaga yung gumawa ng crime na yun, parang ganun. Confrontation of witness, ganun. Syempre, speedy public or impartial trial. Syempre, si accused, yun, nandun, pasok yun sa 7438 ata yung na yun article na yun Republic Act na yun yung mga karapatan ng mga accused, yun, mga karapatan ng akusado, yun, speedy trial. Kasi sa kasi itong sa bansa kasi natin, syempre kaya tumatagal yung kaso kasi parang natatambakan na lang kasi yung mga kaso doon, kasi 5 kasi yung natin dito yung pillars natin, kaya sobrang tagal yung umusad yung kaso. Kaya si accused may karapatan siya mag-request kay judge or sa court na mag speedy trial, yung ganun. Right to appeal, yan, syempre right to appeal from a judge or conviction of manner prescribed by law. Syempre si accused may karapatan mag-right ng appeal yan, kahit halimbawa dun sa MTC na na siya, na final judgment siya, ito talaga yung gumawa ng kaso ng krimen na yan, pwede siya mag-file ngayon sa RT, mag-appeal siya, mag-CA siya dun sa mag-CA siya dun sa mag-appeal siya dun ngayon sa RTC ngayon, sa RTC ngayon, sa di pa rin na final pa rin siya dun sa RTC ngayon, akyat siya ulit sa sa tawag dito, basta pinakadun niya Supreme Court, akyat sa Supreme Court, dun pwede na mag-appeal. Yun na yung last talaga, kung talaga hatol ng ng Supreme Court, kung guilty or not guilty talaga, kasi pwede ka mag-appeal na yun pag nabigyan ka na sa mga branch, yung mga ganun sa RTC, MTC, yung mga ganun pwede mo paiakyat yan hanggang papunta sa Supreme Court. Yan. Yun. Syempre, dun lang natatapos ang video na to. Maraming salamat sa pakikinig
Sana naway marami kayong matutunan. Marami kayong matutunan sa may sinabi ko. Goods din to kasi tawag dito para yung ma-refresh sa amin yung mga yung mga topic na to. Na tama din tong ginawa ni Sir Ben na mag-video record kami dun sa na-miss naming topic kasi tulong din to sa amin kaya mas nare-remind kami lalo or na kami na para hindi namin makalimutan yung topic. Yun lang. Salamat.